Wala naman ang asawa mo dito, di ba? Tsaka sigurado ko, namimiss mo na rin yung may kasamang babae sa kama. Ito na yung pagkakataon mo. Oh. Gawin mo kung anong gusto mo. Pero, baka naman pwede mo pang dagdagan pa ng 1,000. Maganda naman ako, Kuya Alex eh. Sexy pa. Kahit na, hindi ikaw ang una ko. Isang pangyayari ang nais kong ibahagi sa inyong channel, Miss Kay. Isang karanasan na hindi ko makakalimutan sa pagitan namin ng kolehiyalang estudyante. Si Jenny, maganda, dalaga at sexy. Ang swerteng maangkin ko dahil sa pagkakautang niya. Isa akong guard na nagsusumika para sa pamilya kong nasa probinsya. 35 anyos. Tahimik lang ang buhay ko dito sa Maynila. Trabaho, tulog, padala. Hanggang isang gabi, lumapit sa akin ang kapitbahay kong estudyante. Umiiyak at nangihiram ng pera. Sa una, tinulungan ko siya ng walang kapalit. Pero nang hindi na siya makabayad, sarili niya ang inialok niya sa akin. Sino ba naman ako para tumanggi? Gayong malayo ang asawa ko. Doon ho nagsimula ang aming lihim na relasyon. Paulit-ulit, palihim, hanggang sa tuluyan kaming mahulog. At sa huli, nang malipat ako ng duty, naiwan sa akin ang tanong, paano ko malilimutan ang bawal na alaala? Dear Miss Kay, ako po si Alex, 35 ang edad, isang security guard dito sa Maynila. 5 taon na akong nakatira sa apartment malapit sa duty ko. May asawa ako at 2 anak sa probinsya. Madalang ko silang makita dahil uuwi lang ako kung may bakante o sobra ang ipon. Sa araw-araw kong pamumuhay dito sa lungsod, ang tanging kasama ko ay ang mga kapitbahay, mga pangkaraniwang tao ring nagsusumika para mabuhay. Kung tutuusin, hindi ako pihikan sa buhay. Sanay na ako sa paulit-ulit na duty, gising ng madaling araw, bitbit ang baon, tapos uuwi sa gabi na pagod. Pero kahit ganon, lagi kong pinapaalala sa sarili ko na para ito sa pamilya ko. Lahat ng pagod, tiis at sakripisyo, kaya ko, alang-alang sa aking misis at sa mga bata. Sa apartment kung saan ako nakatira, may isang estudyanteng matagal ko nang napapansin. Si Jenny. Nasa 21 lang siguro siya. Nag-aaral sa isang universidad malapit dito. Tahimik to at medyo mahiyain, pero maganda at sexy. Lagi ko siyang nakikitang nag-aaral sa maliit na balkonahe ng inuupahang kwarto nila. Marami kasi sila doon. Nakayoko sa mga libro o nakatutok sa laptop. Madalas din kaming magkasabay sa labahan tuwing linggo. Doon ko lang siya nakakausap ng matagal. Mga simpleng good morning. O kaya ay, kumusta po kayo kuya? Mabait siya at palabati. Isang gabi, pagkatapos ng duty ko, pauwi na ako sa apartment. Pagod ako sa maghapong duty. Nakita ko siyang nakaupo sa may hagdan, halatang may iniisip. Namumugto ang mga mata, parang galing sa iyak. Gusto ko na sanang dumiretso sa kwarto at magpahinga. Pero hindi ko matiis na hindi siya kumustahin. Ayos ka lang ba, Jenny? Tanong ko habang nakahinto sa may pintuan ng kwarto ko. Nagulat siya. Agad niyang pinunasan ang mata niya. Kuya Alex, okay lang po. Umupo ako sa tapat niya. Dala ng pakiramdam na parang kailangan niya ng makakausap. May problema ka ba? Tanong ko. Tahimik muna siya saglit bago nagsalita. Kailangan ko kasi ng pambayad sa tuition eh. Kaso kulang yung padala ni mama. Hindi ko alam kung saan ako kukuha.
Ramdam ko yung bigat sa boses niya. Alam ko kung gaano kahirap ang buhay estudyante sa Maynila. Nakikita ko rin ang sarili kong anak sa kanya. Kung sakaling dumating sila sa ganitong sitwasyon, sana'y may tumulong din. Kaya kahit gipit din ako, bigla kong naisip kung kaya ko ba siyang tulungan. Magkano bang kailangan mo? Tanong ko. 2,000 pa, Kuya Alex. Kung pwede lang baka pwede kong makihiram sana sa inyo. Babayaran ko din kaagad pag may dumating na padala ulit si Mama. Napaisip ako. Sa totoo lang, sakto lang din ang sweldo ko sa panggastos at padala para sa pamilya ko. Pero may kaunti naman akong naitatabi para sa emergency. At sa oras na yon, ramdam kong emergency ang sitwasyon niya. Huminga ako ng malalim at tumango. O sige, tutulungan kita. Huwag ka nang magmukmuk dyan. Masisira ang ganda mo. Biro ko pa. Natawa siya at biglang lumiwanag ang mukha niya. Talaga, Kuya Alex? Maraming salamat. Hindi ko alam kung paano magpapasalamat sa'yo. Basta pag may pambayad ka na, ibalik mo na lang. Sabay kuha sa bag ko kung saan naroon ang naitabi kong pera. Kinuha niya yon na parang hindi makapaniwala. Salamat talaga, Kuya Alex. Ngumiti lang ako. Pero sa loob-loob ko, ramdam ko rin ang kaba. Alam kong ginawa ko ito dahil gusto kong makatulong. Pero hindi ko rin maitatangging may kakaiba akong naramdaman nung makita ko siyang ganun kalapit sa akin. Lalo na nung magpasalamat siya. Tapos niyakap niya ako. Ramdam na ramdam ko nun, Miss Kay, ang biglaang pag-init ng katawan ko. Ang malambot niyang katawan. Kinabukasan, balik trabaho na ulit ako. Pero sa isip ko, paulit-ulit kong naaalala ang mukha ni Jenny kagabi. Yung simpleng ngiti niya, yung boses niya habang nagpapasalamat, at yung yakap niya. Sa mga sumunod na araw, mas naging madalas ang bati niya sa akin tuwing nagkakasalubong kami. Minsan, nag-aabot siya ng kape. Minsan naman, kwentuhan lamang kami. Unti-unti kami naging komportable sa isa't isa. Isang gabi, habang naglalakad ako pa uwi, nadatnan ko siya ulit, nakatitig sa malayo. Napansin kong hawak niya yung notebook niya pero halatang hindi siya nag-aaral. Nilapitan ko siya. Ang lalim yata ng iniisip mo tanong ko. Napangiti siya nang makita niya ako. Pero halatang may inaalala pa rin. Iniisip ko kasi kung paano ko kayo mababayaran Nahihiya na kasi ako. Umiling ako. Huwag mo nang intindihin yun. Ang mahalaga, nakapagbayad ka na. Ngumiti siya ng tipid. Kaso kuya, ilang buwan na rin yung utang ko sa inyo Tapos nakapagpadala na rin si Mama, pero hindi naman ako nakapagbayad sa inyo. Sabi niya, kung gusto mo, may idea ako. Baka ayos lang sa'yo. Hindi ko agad naintindihan kung ano yung ibig niyang sabihin doon. Pero ramdam ko na may kasunod pa siyang salita. Pero nagsabi ako sa kanya na, sa susunod na lang natin pag-usapan yan. Sige na, magpahinga ka na. Huwag mo munang isipin yun. Pagpasok ko sa kwarto, hindi ako mapakali. Naglalaro sa isip ko yung sinabi niyang idea. Paulit-ulit kong tinatanong sa sarili ko. Hindi ko man direktang maunawaan, pero may kutob akong hindi lang simpleng idea ang nasa isip ng dalaga. Isang hapon, Sabado noon at wala akong pasok. Pagod ako dahil sa night shift ang duty ko nung time na yon. Nagpa siya akong magpahinga lang sa kwarto. Nakahiga ako at halos nakapikit nang biglang may kumatok. Kuya Alex? Boses ni Jenny. Agad akong bumangon at binuksan ang pintuan. Nakatayo siya doon. May hawak na maliit na notebook at nakasuot lamang ng short at sando. Kitang-kita ko yung kakinisan ng balat niya.
Oh, Jenny. Ano yun? Tanong ko. Pwede po ba akong makiusap ulit? Mahina niyang sabi. Umupo siya sa upuan sa loob ng kwarto ko nung imbatahan ko siya. Tahimik siya sandali bago nagsalita. Kuya, nahihiya po ako pero baka pwede niyo po akong pautangin ulit. Kailangan ko lang kasi pangdagdag para sa project namin. 1.5 lang po sana. Napakamot na ako ng ulo. Jenny, alam mo namang hindi ganoon kalaki yung sahod ko, di ba? Yung kinikita ko. At may padala rin akong inaasikaso para sa pamilya ko. Naiintindihan mo naman ako, hindi ba? Tumango siya. Napatingin sa may sahig. Alam ko po, kaya nga nahihiya ako sa inyo Pero wala na kasi akong malalapitan. Sa tono ng boses niya, ramdam kong desperado na siya. At doon na siya biglang tumingin ng diretso sa akin. Kuya, maingat yang sambit. Kung nahihirapan kayong magpautang, baka naman may ibang paraan para makabawi ako. Para hindi pa kayo mahirapan. Napatingin ako sa kanya. Hindi ako agad makapaniwala. Ano bang ibig mong sabihin? Kinagat niya ang labi niya, sabay iwas ng tingin. Yung sinasabi ko pong idea, ang ibig ko pong sabihin, kung sakaling hindi agad ako makabayad, pwede bang sa ibang paraan muna kita bayaran? Pwede bang ako na lang muna? Ano ba yung sinasabi mo, Jenny? Naririnig mo bang sarili mo? Sa ngayon lang naman, Kuya Alex Hanggat hindi pa ako nakakabayad sa mga utang ko sa'yo. Collateral ko na lang muna yung sarili ko. Anya, wala Gipit na ako. Wala naman ang asawa mo dito, di ba? Walang magagalit. Tsaka sigurado ko, namimiss mo na rin yung may makasamang babae sa kama. Eto na yun pagkakataon mo na. Magaling ho ako, Kuya Alex. Sigurado ako, magugustuhan mo. Pero, baka naman pwedeng mag-request. Pwede mo bang dagdagan pa ng 1,000? Maganda naman ako Sexy pa. Kahit na hindi ikaw yung una ko. Hindi ka naman lugi, di ba? Nabigla ako sa narinig ko. Napatigil ako at hindi ko alam kung anong isasagot. Ang college student na ito, humaharap sa akin at kusang nag-aalok ng sarili niya bilang collateral sa utang niya. Hindi ko alam kung matatawa ba ako o manginginig. Hindi na rin naman ako lugi, Kuya Alex. Maitsura ka rin naman. Ang laki nga ng katawan mo Ang lakas-lakas pa ng abil mo, lalo na pagsuot mo yung uniforme mong panggwardya. Bola pa niya sa akin. Jenny, wag mo na akong bulahin. Halos pabulong kong sabi. Pero sigurado ka ba sa sinasabi mo? Hindi ba biro yan? Tumango siya. Mabagal lang. Sigurado po. Hindi ko rin naman to gagawin kung may ibang paraan pa Pero, mahirap ang buhay, kay Alex. Alam mo naman yan. Kaya, wala po akong choice. Tsaka, sa'yo lang naman Hindi ko naman to gagawin sa iba. Naghalo-halo na ang emosyon ko sa loob ko. Bilang isang ama, ramdam ko ang lungkot at bigat ng sitwasyon niya. Pero bilang lalaki, hindi ko rin maitatanggi na may kung anong init na kumikirot sa dibdib ko. Hindi ko siya pwedeng husgahan dahil nakikita ko ang desperasyon niya. Huminga ako ng malalim. Jenny, hindi kita pinilit. Ikaw mismo ang nagsasabi nito. Pero tandaan mo, kapag pumasok ka sa ganitong bagay, mahirap nang bumalik sa dati. Alam ko po, sagot niya. Mahina ang boses pero matatag ang tingin. Natahimik kaming pareho. Rinig ko yung kaba sa dibdib ko na parabang sasabog. At sa loob-loob ko, sinisigaw ng konsensya ko na huwag. Naisipin ko ang asawa at mga anak ko. Pero sa kabilang banda, may tinig na bumubulong na, isang beses lang naman wala namang makakaalam. Binasag niya ang katahimikan. Kuya Alex. O sige, pero pag-isipan mo pa.
Bibigyan pa kita ng pagkakataon para pag-isipan ang sinasabi mo. Kinabukasan habang naka-duty ako, hindi ko maiwasang isipin ang nangyari kagabi. Para bang may mabigat na bato sa dibdib ko. Guilty, takot, pero kasabay nun may init na hindi ko maipaliwanag. Sa tuwing pipikit ako, mukha ni Jenny ang nakikita ko. Ang mga mata niyang punong-puno ng kaba na may halong tapang. Alam kong nagsimula lang lahat sa utang, pero sa unang pagkakataon, naramdaman kong hindi lang pera ang magiging usapan namin ni Jenny. At sa isip ko, ramdam kong hindi yon matatapos sa isang beses lang. Araw ng Martes, galing ako sa trabaho, pagod at antok pa. Pag-uwi ko sa apartment at pagpasok ko ng kwarto, humiga na ako agad pero gising pa rin ang diwa ko. Paulit-ulit kong iniisip, tama ba yun? Dapat ko bang tanggapin? May asawa ako't may anak. Pero sa kabilang banda, naririnig ko rin yung boses ni Jenny na, "Kuya, sige na please. Pumayag ka na." Kinabukasan ng hapon, day off ko. Tahimik ang paligid. Karamihan ng kapitbahay ay nasa trabaho. Maya-maya may kumatok. "Kuya Alex?" Pamilyar na boses. Binuksan ko yung pinto. Nandun si Jenny. Naka-t-shirt lang siya at short na maluwag. Dala-dala yung notebook niya. Pero halatang hindi yun ang tunay na dahilan ng paglapit niya. "Pasensya na po kayo kung naistorbo ulit kita." Nahihiya niya na namang sabi. "Naisip ko lang baka pwede na nating ayusin yung napag-usapan natin." Parang biglang kumabog yung dibdib ko. Hindi ako nakapagsalita kaagad. Tinitigan ko siya at nakita ko sa mga mata niya ang halo ng kaba at determinasyon. "Jenny," sabi ko ng halos pabulong, "napag-isip-isip mo na ba? Sigurado ka na ba talaga? Hindi na natin maibabalik kapag ginawa na natin to." Tumango siya. "Opo kuya, alam ko po." Pinapasok ko siya sa kwarto ko. Naupo kami sa gilid ng kama. Tahimik lamang sa umpisa. Rinig ko ang mahinang ugong ng electric fan at ang mabilis na tibok ng puso ko. Hindi ko alam kung tama to, pero aaminin ko, simula nung lumapit ka sa akin, hindi na ako mapalagay. Lagi kitang naiisip. Nagulat ako sa sarili kong pag-amin. Si Jenny naman ngumiti ng tipid. "Ako rin po kuya. Akala ko matatakot ako." Pero parang mas natatakot akong hindi ko na magagawa to. Ayoko namang mawala yung tiwala niyo, kaya ito na lang po yung paraan ko para makabawi naman sa inyo. Napatingin siya ulit sa may sahig. Sa loob-loob ko, alam ko naman talagang mali. Pero sa mga sandaling yon, wala nang puwang ang mga sermon ng konsensya. At ang nakikita ko na lang ay isang dalagang handang ibigay ang sarili niya. At ako ang napili niyang pagbigyan. Unti-unti lumapit siya. Ramdam ko yung init ng katawan niya nung magdikit ang balikat namin. Sa sobrang kaba, halos hindi ako makahinga. "Kuya," bulong niya, "wag na po kayong mag-isip. Hayaan niyo na lang ako." At doon nagsimula ang unang beses naming pagsasalo. Hindi ko na idedetalye, Miss Kay, pero sapat nang sabihin na sa loob ng maliit kong kwarto, natupad ang alok niya. Sa bawat sandali, ramdam ko ang guilt na parang tinutusok ang dibdib ko. Pero kasabay nun, may apoy na hindi ko na kayang pigilan. Natulala pa nga ako nun nung makita ko lahat sa kanya. Nung inalis niya na yung suot niya, hindi ako makapaniwala. Alam ko sa sarili ko na sabik na rin ako. Lalaki lang ako. Wala ang misis ko. Matagal na kaming hindi nagsasalo. Kaya naman nabuntun ko lahat ng pagtitimpi ko kay Jenny. Hindi ko makakalimutan yung sandaling yun. Sino ba naman ako, hindi ba? Napakaswerte ko dahil palay na ang lumapit sa manok. Kahit naman siguro sinong lalaki ay hindi na makakatanggi kapag nasa ganitong sitwasyon na. Aminin man natin o hindi, tayong mga lalaki, mabilis matukso.
Pagkatapos noon, tahimik kaming nakahiga. Pareho yatang naguguluhan. Pero siyang unang nagsalita. Salamat po Kuya Alex. Bulong niya. Sana po napasaya ko kayo. Hinawakan ko ang kamay niya. Jenny, hindi ko alam kung anong mangyayari pagkatapos nito. Pero tandaan mo, hindi ka maruming babae. Sabi ko sabay abot ko sa kanya ng perang kailangan niya. Tumayo siya. Nakapikit. Salamat po Kuya Alex. Kinabukasan, bumalik na ako sa trabaho na hindi makalimutan ang alaalang yun. At lumipas pa ang mga araw. Isang gabi, galing ako sa duty, pagod at pawisan. Pagpasok ko sa kwarto, nadatnan ko siyang nakaupo sa harap ng pinto na para bang may hinihintay. Jenny, anong ginagawa mo rito? Tanong ko. Ngumiti siya. Tipid lang pero may kahulugan. Kuya Lex, baka pwede pa ulit. Gusto ko lang makabawi ulit sa inyo. Sa tono niya, hindi na ito tungkol sa utang lang. At hindi ko na rin kayang magpigil. Pinapasok ko siya at muli na namang bumigay kami sa tukso. Doon ako nagsimula yung paulit-ulit naming pagtatagpo. Tuwing may pagkakataon, lumalapit siya. Kung minsan sa kwarto ko, minsan sa silid nila kapag wala ang mga kasama niyang boardmate. At isang gabi, nagpang-abot kami sa rooftop. At doon, may nangyari sa amin. Sa madilim na gabi, sa gilid, sa walang makakakita, nagtagpo ang labi naming dalawa. At saksi ang kalangitan kung paano ko pinatingala si Jenny. Laging may halong kaba, pero mas nangingibabaw ang excitement. Habang tumatagal, ramdam ko ang dalawang magkasalungat na puwersa sa loob ko. Una yung konsensya. Lagi kong naiisip yung asawa at mga anak ko sa probinsya. Lagi kong tinatanong ang sarili ko kung paano ako nagkaganito. Pero sa kabilang banda, naroon ang apoy na hindi ko maitatanggi. Ang pagnanasa at pagnanais ko kay Jenny na mas lalong lumalalim sa bawat pagtatagpo namin. Day off ko noon, bigla siyang kumatok ulit. May hawak siyang envelope at iniabot niya sa akin. Kuya Lex, ito po muna yung kalahati ng utang ko. May padala kasi si Mama. Pasensya na po kung natagalan ha. Tinanggap ko yun. At doon ako nakaramdam ng bigat sa dibdib. Jenny, kung mababayaran mo na ako, pwede na nating itigil to. Huwag na natin tong ipagpatuloy. Ngumiti siya, pero mababakas ang lungkot. Kuya, hindi ko pa naman nababayaran ng buo Tsaka kung sakaling magipit ako ulit, sa inyo pa rin naman ako lalapit, kaya ayos lang, kahit hindi pa natin tapusin to. Tsaka, naaminin ko sa'yo Kuya Lex, hindi na lang po ito tungkol sa pera. Para kasing gusto kita Natigilan ako sa sinabi niya. Hindi ko alam kung matutuwa ba ako o mas lalo kung dapat nakabahan dahil kung ganun ibig sabihin hindi na ito simpleng palitan na lang. May nadarama siya at ako hindi ko na rin kayang tanggihan kung ano ang nararamdaman ko sa sarili ko. Jenny, sabi ko, may hinalang. Alam mo bang mali to? Paano kung may makaalam? Paano kung may makakita? May asawa ko, Jenny. Gusto mo bang maging kabit? Wika ko. Tumingin siya sa akin ng diretsyo. Wala naman pong makakaalam, di ba? At doon ko napagtanto, hindi na to basta-basta. Unti-unti nang nabubuo ang isang ugnayan na hindi na namin kayang bitawan. Lumipas pa ang mga linggo at lalo kaming naging maingat. Pero mas madalas, tuwing madaling araw bago ako pumasok sa duty, dumadaan siya sa kwarto ko. Kapag gabi naman at alam naming tahimik ang compound, nagkakaroon kami ng oras. Minsan pa nga nagbibiro siya. Kuya, baka maubos mo ng ipon mo sa kakautang ko ha. Anya sabay tawa. Napapailing ako pero natatawa rin. Ikaw talaga, hindi lahat tungkol sa pera, sabi ko. Ngunit minsan, lalapit pa rin siya at hihiram ng pera. At dahil sa nararamdaman ko, kahit gipit ako,
Hinahanapan ko siya lagi ng paraan para mabigyan ng pera. Pero habang lumalalim, mas lalo ring tumitindi ang kaba. Minsan nga muntikan na kaming mahuli ng isang kapitbahay namin nung bigla itong kumatok habang nasa loob siya ng kwarto ko. Buti na nga lang nakapagtago pa siya. Pinsan naman, ramdam ko yung mga matang nakatingin sa amin tuwing sabay kaming bibili sa tindahan. Lalo lang lumaki yung pangamba ko nung isang gabi. Habang pauwi ako, may nakasabay akong tenant. Nabanggit niya na, "Uy, parang close na close kayo ni Jenny ah. Lagi ko kayong nakikitang magkasama eh." Ngumiti lang ako at agad na iniba ang usapan. Kinagabihan, kinausap ko si Jenny. Baka kailangan natin maghinay-hinay. May nakakapansin na eh. Pero ngumiti lang siya. Humawak sa braso ko. "Kuya, kahit anong mangyari, gusto ko pa rin kayong kasama. Kung titigil tayo, baka hindi ko naman kayanin." Alam kong mali at alam kong delikado. Pero sa narinig ko, mas lalo kong nalugmok sa sitwasyon namin. Dahil ako man, sa totoo lang, hindi ko na rin maitigil pa. Lumipas pa ang mga buwan. At hindi ko na mabilang kung ilang beses pang kumatok si Jenny sa pintuan ko. Dala yung parehong dailan. Kailangan niya ng pera, pambayad sa project, pamasahe, allowance. At sa bawat paglapit niya, laging pareho ang takbo ng gabi. Sa huli, ibibigay niya ang sarili niya sa akin bilang kapalit. Sa una, iniisip ko, baka matapos rin to kapag nabayaran na niya lahat. Pero dumating yung puntong malinaw na sa akin na hindi na lang pera ang dahilan kung bakit siya bumabalik. Ako man, hindi ko na rin kayang itanggi. Hinahanap-hanap o hinahanap-hanap ko na rin siya. Sa tuwing uuwi ako galing duty, para bang inaabangan ko kung kakatok ba siya. At kapag hindi siya nagpakita, parang may kulang na sa gabi ko. Kaya bago pa mahuli ang lahat, pinutol ko na ang ugnayan naming dalawa. Nagpalipat ako ng branch. Opo, Miss Kay. Mas pinili kong lumayo sa kanya, para sa kanya at para sa akin. Ayokong dumating sa puntong mahal na niya ako. Kinagabihan, nung nagkita kami, nandun siya sa may balkonahe, parang wala sa sarili. Nilapitan ko siya, umupo ako sa tabi niya. "Jenny, may sasabihin ako." Mahina akong sabi. Tumingin siya, parang kabado. "Ano yun, Kuya Alex?" Inilipat na ako ng ibang branch. Katwiran ko. Napatigil siya. Hindi ko alam kung luha ba o pawis ang kumislap sa mata niya. "Ganun po ba? Ibig bang sabihin, hindi na tayo magkikita?" Hindi ko alam, sagot ko. Pero gusto kong malaman mo, hinding-hindi kita makakalimutan. Mag-iingat ka palagi. Ingatan mo ang sarili mo. At huwag mong gagawin to sa iba. Tahimik siya saglit, tapos ngumiti ng pilit. "Ako rin po. Kahit mali at kahit bawal, masaya ako at nakilala kita. Salamat sa lahat ng tulong mo, Kuya Alex. Hindi rin kita makakalimutan." At sa gabing yun, "Oh, Miss Kay," muli akong bumigay. Huling beses. Wala lang salita at ang tanging kasunduan ay ititigil na namin ang namamagitan sa aming dalawa. Pagkatapos lumabas siya ng kwarto, humarap siya muna sa akin. "Kuya, sana maging maayos kayo at ang pamilya mo. Ako, kakayanin ko to. Basta salamat sa lahat." Yun ang sinabi niya. Nung sumunod na linggo, lumipat na ako sa bagong duty. Habang nasa biyahe, pinagmamasdan ko ang mga ilaw ng syudad. Sa bawat kanto, sa bawat anino ng mga taong naglalakad. Hinahanap ko ang mukha niya. Pero mas minabuti kong hindi na siya kontakin pa para tuluyan na siyang makalimot. Alam ko, tinapos ko na. Pero sa puso ko, mananatiling buhay ang alaala ni Jenny. Ang estudyanteng lumapit sa akin dahil sa pera,
Pero iniwan akong bitbit ang isang lihim na hindi ko makakalimutan. At doon ko natutunan ang pinakamabigat na aral. Minsan ang tukso, kahit hindi mo hanapin, siya mismo ang lalapit sa pintuan mo. At kapag binagbuksan mo, may hirapan ka ng isara yun. Siguro'y tama naman ang aking ginawa. Ang desisyon kong putulin ang namamagitan sa aming dalawa. Hanggang dito na lamang po ang aking storya at maraming salamat sa mga nakinig.